Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ako po si Aries at sa Katiklan po ako pinanganak sa Boracay mismo. Ang nanay ko ay nagtitinda ng mga abubot sa isla, mga pampasalubong, habang ang tatay ko naman ay nakulong dahil sa illegal na droga. Ang saklap, di ba? 16 years old lang ako nang isama po ako ng aking tita sa Cebu para doon ako mag-aral dahil sa walang anak ang tita at tito ko, parang inampun na nila ako. Noong una Kuya E, ayoko talagang umalis sa isla dahil naroon ang mga kaibigan ko. Pero dahil sa sinabi ni nanay ko na hindi na rin naman ako makakapag-aral ay napilitan na rin ako. Sa unang taon ko sa Cebu ay naging okay naman ang pag-aaral ko. Medyo ahead lang ako dahil 16 years old na ako ay second year high school pa lang ako. Mas matanda ako sa mga kaklase ko. Noong nasa isla pa lang ako Kuya E ay marami na akong karanasan. May mga kaibigan kasi ako na noon ay rumaraket kumbaga sa isla. Oo, dahil mabenta ang mga kabataan noon sa turista. Dahil sa may ipagmamalaki rin naman ako ay mabilis lang noon ang pera. Noong nasa Cebu na ako, hindi ko rin naman akalain na magiging ganun din ako. Siguro kapag talaga nasanay ka na sa ganun, mahirap ng takasan. At ang lagi kong kasama noon, Kuya E, ay si Seb. Nakita ko si Seb sa isang bar na madalas kong tambayan hanggang sa naging magtropa na rin kami. At ang relasyon namin ni Seb, wala pero daig pa namin ang may relasyon. Ginagawa namin ang mga ginagawa ng may mga relasyon pero walang usapang love or anumang commitment. Basta kapag nagkita kami, alam na. O kapag may customer, bigayan kami. Isang araw Kuya E, tinanong ako ni Seb kung okay lang na kaming dalawa ang pumunta doon sa isang customer niya na bading. Pumayag naman ako at kinalaunan, babae, matrona, lahat na. Pinatulan namin. At masaya rin sila kapag kaming dalawa ang nagsushow sa kanila. Tipong nanonood lang sila sa ginagawa namin ni Seb na nakasanayan na rin namin. May girlfriend si Seb, si Blessy at walang kaalam-alam si Blessy sa mga ginagawa ng kanyang boyfriend. Galing naman sa mayamang angka ng girlfriend niya at si Seb, kaya ginagawa niya ang lahat para matapatan man lamang si Blessy. Alam naman ni Seb na mali ang ganun pero mahal daw niya talaga ang babae. May naramdaman ako kay Seb Kuya E. Noon pa lang, lalo na noong pagkakataon na may mangyari sa amin. Todo performance siya pero wala lang sa kanya yun sa palagay ko. Dahil sa pagmamahal ko kay Seb, lahat ng gusto niya o request niya, ginagawa ko. Best friend ang tawag niya sa akin. Okay na sa akin yun, basta lagi kaming magkasama. Kahit nga pagbibideo noon na may takipang muka ay ginagawa namin dahil yun daw ang request ng customer. Isang araw, isang hindi inaasahan ni Seb na mangyayari sa kanya at kay Blessy. Hiniwalayan siya, tinapat daw siya nito na ayaw na pero may kutob si Seb na may iba na ito. Tama nga ang hinala niya dahil boyfriend pala nito ang anak ng isa sa kilalang businessman at politiko sa lugar namin. Ano nga ba namang laban niya? Pero kahit paano, nakita kong lumaban si Seb. Pero ayaw na talaga ni Blessy. Isang araw tinawagan ako ni Seb at pinapunta sa apartment niya at naawa ko sa kalagayan niya. Sugatan siya at puro pasa sa muka. Pinagulpi pala siya ng boyfriend naman ni Blessy. Ang saklap, mga napapanood ko lang yun sa TV ay nangyayari pala. Mahirap nga pala talagang maging mahirap. Halos maiyak ako habang ginagamot ang mga sugat ni Seb pero hindi ko pinakita na naiiyak ako. Dadalhin ko dapat siya sa ospital pero tumanggi na siya. Sa sobrang pagod siguro at sakit, nakatulog si Seb Kuya E. Noong oras na nakatulog si Seb, sobrang naawa talaga ako sa kanya. Kasi sobrang binaon din ni Seb yung sarili niya para sa taong mahal niya.
Tapos wala rin naman palang mangyayari. Habang pinupunasan ko ang mukha niya ay unti-unti kong nakikita ang luha sa gilid ng kanyang mata na sinunod ko namang pinunasan. Sa sobrang astig ni Seb, hindi ko alam na makikita ko siyang ganito. Malamang nga lumaban pa siya sa mga gumulpi sa kanya. Lumipas ang ilang araw, Kuya E, palaging nagiinom si Seb na sinasamahan ko naman. Isang araw bago kami mag-inom ay may itinanong sa akin si Seb na ikinagulat ko. Tinanong ako ni Seb kung mahal ko raw siya. Sabi ko, oo naman, mahal kita. Kaibigan kita eh. Kaibigan lang? Wika ni Seb. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin pero sinabi niya sa akin na mahal daw niya ako. Noon pa lang daw ay minamahal na niya ako. Hindi ako makapaniwala at sinabi sa kanya na baka naman dahil naghiwalay lamang sila ay ganun na siya. Sabi niya sa akin, mahal kita. Ramdam ko yun. Siguro naman naramdaman mo yun kapag may ginagawa tayo. Alam ko, iba ang naramdaman ko pero ayaw ko lamang aminin sa sarili ko. At doon na nga Kuya E, nagkaaminan na kami. Nagpatuloy ang magandang relasyon namin ni Seb at ang mga tito ko naman ay nagkaroon na ng anak kaya masaya ako sa kanilang nakapagpaalam na gusto ko nang mamuhay mag-isa na tinanggap naman nila. Hanggang nakatanggap ako ng balita na pumanaw na ang aking ina kaya umuwi ako sa Boracay kasama si Seb. Dahil sa wala namang maiiwan sa bahay namin doon, tinanong ko si Seb kung okay lang na doon na kami tumira dahil nag-iisa na lang din naman siya sa buhay. Naging maayos ang buhay namin ni Seb. Kumikita bilang hotel attendant sa isang hotel. Kinalimutan na rin ang dating ginagawa at doon ko napatunayan na mahal nga ako ni Seb dahil namasukan siya sa talyer malapit lang sa bahay namin. Kahit anong hirap ay pinilit ni Seb na maging okay kami. Masasabi kong pinagtibay kami ng panahon ni Seb at sana ay mas magtagal pa kami. Pasensya na po kayo sa aking kwento at sana ay nagustuhan niyo po kahit na hindi masyadong ma-detalye. Maraming salamat po Kuya E. Aries, muli maraming salamat sa iyo Aries at muli maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.